Tuloy-tuloy pa rin ang pagtutok ng bayan sa mga katiwalian sa flood control projects. At nitong nakaraang Blue Ribbon Committee hearing, maraming revelations ang lumabas. Isa na riyan ang statement ni Orly Gutesa kung saan binanggit niya ang pagdadala ng male-maletang basura o pera sa bahay ni Representative Saldico. But wait, ang lumulutang ngayon ang issue na pineke raw umano ang notaryo sa affidavit. Ayon sa abogado na nakapirma sa notaryo ay wala raw siyang nilagdaan na ganitong notary. Kaya naman upang makasiguro, iniutos ni Senator Ping Lacson na i-background check itong si Gutesa. Ano nga ba ang sinasabi ng batas tungkol dito sa pagnonotaryo? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, ano ba ang ibig sabihin kapag notarized ng isang dokumento? Kung peke ang pirma ng abogado, ano po ang mangyayari sa testimonya ng witness? Well, kapag sinabing notaryado ang isang dokumento, ibig sabihin nito ay pumunta ng personal at humarap sa isang notaryo publiko o notary public at sa presence mismo ng notary ay pinirmahan niya ang kasulatang ipinanotaryo o hindi kaya ay sinumpaan niya sa notaryo na ang dokumentong pinipresenta niya dito ay talagang pinirmahan niya at sinang-ayunan niya ng buong buo at walang pag-aalinlangan. So, importante ang pagnotaryo, una, para makabawas sa incidents ng fraud o panloloko, kasi nga yung notaryo ang nagsasabing, ay umapir tong tao na to sa harap ko at verify ko ang identity niya. Pangalawa, usually, once na notaryo ang isang dokumento, nagtatransform siya from a private document to a public document at nagiging admissible biglang ebidensya sa korte dahil nga parang na-authenticate na ang identity ng pumirma dito. Pangatlo, merong mga kontrata na required na public document o notaryado para maging effective or registrable tulad ng mga donasyon, bentahan ng lupa, at mga huling testamento at mga affidavit. Ang problema lang nga ay kung hindi naman ang pumirma ang peke. Ang problema ay kung yung notaryo pala ang nagsasabing, hindi ako yan, pineke ang pirma ko. Sa ordinaryo mga pagkakataon, kung ito ay isang affidavit na sinubmit sa korte, magiging walang bisa ito. It will be considered as a mere scrap of paper. Yung naging twist lang sa continuing saga ng flood control project sa Senado ay dahil sumumpa in the course of the proceedings ang pumirma, si Gutesa nga, at nagbigay siya ng testimonya sa Senado under oath. So parang nasolve ang problema at nawala ang depekto. Inulit niya kasi ang mga sinabi niya sa affidavit matapos siyang magsumpa, so parang nag-testify siya under oath. Kung hindi nangyari ito ay malamang ay babaliwalain ang naunang affidavit na may fake na notaryo kasi it puts everything into question. So malaking misteryo talaga, di po ba? Pero sigurado naman ay may nagsisinungaling talaga na dapat managot sa kaguluhang to. Unang-una, si Mr. Witness ba? Pwede kasing hindi niya alam kung peke yung notaryo o hindi kasi pumunta lang siya doon at sinabing ito, mag-oath ka dito sa harap ni attorney. Well, definitely, merong pag-falsify na nangyari na dapat panagutan kung sino man ang gumawa nito. Pero, tanungin natin, sino ba nagdala doon sa pumirma at nag-secure ng services na isang impostor na notaryo pala? Pwede ring managot naman ang notaryo kung mapapatunayan na nagsisinungaling siya at siya naman pala talaga yon. Or kung sa opisina nga ito na notaryo pero hinayaan niya ang staff niya ang magnotaryo para sa kanya at hindi niya alam pala. So alam ko na marami nagsasabi na normal na pangyayari yan, hindi naman daw humaharap ang abogado at staff lang ang pumipirma at naglalagay ng seal at nag-fill up ng mga libro ng notaryo. Pero nako, bawal na bawal po yan. Baka maparusahan pa yan ng Korte Suprema sa isang disciplinary action. So, abangan po natin ang patuloy na saga ng mga flood control project sa Senado. Ang mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.